Kinapos. So nag-record ng panibago ang ating camera, naka 30 minutes na pala. So tayo muna tatambay dito kasi maaga pa eh. Tatambay-tambay muna tayo dito. Kasi maraming tumambay. Sana may nagtinda. Wala malang nagtinda. Kung nakaraan may nagtitinda dito eh. Tatambay tayo dito. Kasi ito, tambayan talaga to mga boss. Huwag ka lang lulain na malula ka dito dahil may kataasan din to. Itong tulay oh. No, di ba? Naming nag-exercise, lakad-lakad. So yan. Huwag ka lang lulain dito. Ako di ako nalula. Pero doon sa Visayas, Agas-Agas Bridge, ako ganito. Di ka talaga ultimo ganito. Sa dito lang banda. Di ako kayang lumapit. Kasi grabe. Pagdunga ko palang ganun. Talagang akala mo nasa kalawakan ka. Grabing lalim. Sa Juanico Bridge naman, hindi ko nasubukan na tumigil na ganito naglakad. Sa sunod kong pag-uwi, yun ang pakay ko. Sa may Agas-Agas Bridge, ay Agas-Agas Bridge, San Juanico Bridge, maglakad ako ganito. Lalakarin ko ganyan hanggang doon, ikutin ko. Para mas makita mo yung karagatan. Kasi ganung karagatan. Ito naman bundok. So yan, shout out sa mga taga rito, mga nagpapahinga, nagpapahangin. Kasi ano na magagawin mo sa bahay pag mga ganitong oras? Pwede ka dito, magpahangin saglit. Tatambay-tambay dito. Yung buwan, dalawa na aeroplano dumaan na kanina, isa ngayon ulit. Full moon pala ngayon, mamaya maganda pagkagabi na. Kung ako lang dito mga boss, meron akong magandang suggestion dito. Kung ako lang ay doon banda sa may Swiss. Swiss pa rin to, yung doon kanina sa may entrada, may ari ng mga lupa dyan. Gagawa sila dyan ng park, food park, parang dabilan. Pasyalin talaga ng mga tao yan. Kahit ito, kung maglagay ng isa pang tulay na ganito kalapad, gagawin food park, mga tao yan. Darayuhin talaga mga tao. Parang doon sa dabilan. Kaso dabilan na yun, pag natapos yung kalsada gawin, mawala na yun eh. Sa may Carmona. So, uwi na siguro ako. So, nung nakaraan, nag-update ako dito ko na ikwento, sabi ko. Shout out sir. Nag-vlog. Shout out. Rins EDB. Rins EDB. Sa YouTube. Sa Facebook. Kaso sa YouTube ang madalas ko pagka nagra-rides ako. Sa Facebook kasi halo-halo dun. Taga rito lang din kayo sir. Madalas matambay dito, mga taga rito lang malapit. Maliit pala yung beach pagtabi. Anong mo? GL. May sticker ka? Wala pa akong sticker eh. Pingi pala ako. Wala na sticker. Ayun, buti pa ikaw meron eh. So yan, shout out kay boss GL. Ano to? Kasi pagka wala akong salamin, malabo ang mata ko. So shout out kay bossing, yan no. Shout out.
out. Sa inyong lahat. Ating- Followers ni brother. Ayan. Na-meet natin si Bossing, na vlogger din pala. So i-follow nyo, subscribe nyo mga boss. Ating kapwa vlogger, ating suportahan. Di ka lang nakadala ng camera ngayon. Nag-update lang ko ng Swiss, yung tulay doon sa dulo. Kasi nung nakarang update ko, siguro 3 months na. Wala pa masyadong development eh. Dulo. Yung bakal, hinila lang bakal. Siguro yun ang ilatag doon. Dulo. May tulay na rin pero hindi pa bukas. Yung bakal na inassemble nila, hinila na doon. Siguro yun ang ilalatag. Tapos yung kalsada, medyo meron na. Nasiminto na konti. Pero maiksi lang siguro. Parang ganito lang haba. 3/4. Parang 2 basketball court na dugtong. Maiksi pa lang. Pero kahit paano, merong ano. Pag may time ako dito, ayan, nag-jogging. Pawis lang. Yung kasi nung nag-update ako dito, marami ding ano, nagja-jogging. Kaya magandang ano. Binag ko to hanggang doon sa Lok Batangas. Umikot ako kibang tunnel. Pero bumalik ko sa Swiss doon sa may Magallanes. Dito na ako lumabas sa Indang Bayan. Pero taga saan ka talaga, brother? Malayong probinsya ko, Mindanao ako eh. Pero dito ka lang sa... Dito lang ako malapit nakatira. Ako, taga Cavite talaga. Pagka out ko na sa trabaho yun, sumasaglit ako dito ng pag-vlog. Pag di off ko yun, medyo malalayo. Quezon Province, Bicol. Nung nakaraan pumunta akong Bicol, nag-camping ako doon sa may Kamalig Albay, tapat ng Mount Mayon. Ganda doon kasi ganito, ganyan, yan ang solo lang. Solo. Parang si ano, si Mike ETC laging solo. Kasi Kapo laging madalas yung solo din eh. Ngayon hindi ko man dinala yung ano ko, top box kasi dito lang. Pero pag malayong lakad ko, halos puno ang karga. Top box, tent. Dito nakakadungaw ako dito eh. Kasi hindi ganong ano. Pero doon sa Visayas, grabe. Hindi mo kayang gumanon dito pagka nalula ka. Kasi grabe. Siguro 5 times ang ano nito, taas. Talagang malula ka. Merong ano, yung parang terrace ganyan. Pwede kang tumungtong, pero hindi ko kayang lumapit eh. Kahit dito hindi ko kayang lumapit kasi pag ganun ko palang grabing lalim. Parang feeling ko lilipa rin ako dun eh. Lalo na kumahangin siguro. Kaya pag dumaan ako doon, wala nang hinto-hinto, diretso. Pinakamaganda San Juanico Bridge sa Tacloban City. Kasi dagat ganito oh. Napakarating yung mga lugar na yan. San Juanico Bridge. Sa south. Parang bis ko na dinanan, 8 beses. Puro rides lang yun. Motor lang. Kasi probinsya ako malayo, pag nauwi ako, siyempre, papunta isa, pabalik 2. Pero itong huling biyahe ko, dinaanan ko ng 4 na beses. Kasi para ma-record ko siya ng video. Diba, papunta na ganun, pabalik na ako Maynila, pabalik na ako dito. Isang papunta, bumalik ako, 2. Tapos, balik ulit ako, 3. Balik ulit ako, 4. Kasi bira lang madaanan eh, binalik-balikan ko. Para makuha ko ng ibang anggulo ng kamera. Mamaya, makita mo yung bakas ko doon sa channel mo. Nakasakita mamaya. Parang pamilyar sa akin yung rin. Sa Facebook siguro, kasi sa Facebook marami kong viral. Pero matagal na nung nakarang taon, talagang ma-overwhelm ka. Alam mo yung bawat segundo, parang stopwatch ang relo. Ikot-ikot, ganon. Grabe, viral, milyon-milyon ang views. Nung nakarang taon yun eh. Pero mga re-uploads yun. Yung mga influencer, pag ni-re-upload mo, grabe, ang daming marites. Ang daming nanonood.
Pero hindi namad ako kasi kapagod din mag-edit. Siyempre i-edit mo pa rin yun eh. Kahit re-upload si edit mo pa rin yun eh. Oh, bago lang Hmm. Ano din yan, lalaki din yan. Itong channel ko bago din, yung sa YouTube. Wala pang, hindi pa monetize. ngayon maka-monetize sa Hindi pa monetize. Nakuha ko na yung watch hour, yung subscriber na lang di pa. wala pa. Oh. Pero kayang-kaya abutin kasi naka ano na eh. Halos kalahati na. 1,000 lang naman eh. Naka ano na ako. Sa subscriber. 426 kanina huling nakita ko. Sikap lang. Mahirap lang maghanap kasi halos mahanap mo na subscribe mo na eh. Eh minsan yung iba hindi nabalik eh. Maswerte na lang ka pag nabalik lahat. Tsaga-tsaga lang talaga. Tapos pag may trending video, di mas okay kasi mabilis yung dumagdag eh. Ganda ng ano panahon ngayon kasi summer, sa summer. Puro ngayon. Swimming. So, Hmm. yan ang mga Ting ng tao ngayon. punuan na naman ng mga ano, mga tourist spot. 25 lang, baka gusto nyo. Na sopa. Di ba katakbo ko lang. Thank you. Di maka-jogging. Meron ako na nga dyan. Uy. Sige, tuloy na muna ako. Ha? Ah. Shout out sa iyo, Brad. Sige. So yan, shout out kay brother. Na-meet natin. Nagja-jogging, vlogger din pala. So suportahan natin yan mga boss, ang ating mga kapwa vlogger. Ako, hindi sila magsisisi sa akin sumuporta kasi grabe. Pag nanood ako ng video sa YouTube, kahit pa 2 oras ang haba ng video mo, talagang tinatapos ko yun. Yung trabaho ko pa naman pagka walang ginagawa, habang naka-standby, habang walang ginagawa, manood ng vlog ng iba. Kahit pa 2 oras pa yung haba ng video mo, talagang tapos na tapos yan. So ganun ako magsuporta sa aking mga kapwa vlogger. Maliit ka man vlogger, malaking vlogger ka, sikat ka na, kahit pa gaano pa kahaba yung video mo, talagang tinatapos ko yung buo eh. Nakikita yan doon sa ano, siguro kapag na-meet ko yung ibang vlogger, kita mo yung red line, pula ang red line. Kasi pagka di mo natapos yun, yung red line niya minsan hindi napupuno. Ngayon pag napuno yun, yung red line, ibig sabihin yun talaga natapos mo siyang panuorin. So shout out sa mga kapwa natin vlogger. Share out, yan ang ginagamit kong term, share out. So siguro mga sasakyan na to bumili ng property. Maswerte yan mga mayaman, tayo hanggang tingin na lang tayo sa mga lupa na binibintayan, title, lot for sale. Maswerte sila mga may kaya mga bili ng lupa dito, mas ano pa sa negosyo, bungad na bungad. Ay, kailan kaya tayo makabili ng lupa? Manalo sa luto. Paano naman manalo sa luto? Di tumataya. Tumataya na ako sa luto kung nakaraang linggo araw. Kaso inaayawan ko tayaan yung mga milyon. Para kasi sa akin hindi yun totoo. Ang totoo yung mga easy to, kasi tinatamaan ko na yun. Siguro 3 times na ako tumama ng easy to. Yung unang una 2005, tapos pangalawa at pangatlo yung bago mag pandemic doon sa Raon, katabi namin ng outlet ng Lotto.
Lahat ng kasamang gusto trabaho, nilibre ko mang inasal. Jackpot. 8,000 ba naman, 20. Manalo ko 8,000. Jackpot. Masaya na ako dun. Lalo siguro pagka milyon, yung mararaming numero ang tatayaan mo. Pero para sa akin kasi hindi totoo. Hindi ako naniniwala nun. Nilalagyan yun ng ano sa palagay ko. Nilalagyan ng microchip kada number, kada bula. Tapos naka-research sa computer kung ano ba yung mga bakanting numero. Nilista nila. Kung yung bakante hindi natayaan, isang pindot lang ng remote control, lalabas ibabaw yung libreng numero. Kasi kapangsyon doon sa microchip, yun ang aangat sa ibabaw. Di angat tayong tumataya ay parang nagpunit ka lang ng pera. Kaya yun minsan dahilan na ako hindi tumataya, kasi yun ang aking kaisipan. Malalaman na lang natin yan pag nawala na tayo sa mundo, pag humarap tayo kay Tata Jesus, sabi pa ng mga bata. Kung legit pa talaga yan o pandarambong, naku, yari sila. Kung pandarambong yan, naku, pinakamalaking kasalanan sa balat ng lupa. Sugal na nga ng darambong ka pa, naku, ang sakit ng parusa nun. Example ko lang sa sakit ng parusa, mga boss. Pag nagprito kayo ng isda o chicken, yung mantika na tumatalsik sa balat nyo, sakit nun. Lalo na kayo parusahan kayo sa huling araw, piprituhin ang buong katawan nyo ng habang buhay. Kaya ako takot ako gumawa ng masama, kasi yan ang pinaghandaan ko. Di bali nang kung may umaway sa aking tao, di bali nang ako magrabyado, ay siya ako ang gumawa ng masama, kasi alam ko ang parusa. Nakatakot. Pero kung puprituhin ka, maglangoy ka sa naglagablab na apoy na asopre. Yung mga buaya gumagawa ng katiwalian, ako yari pag di sila magbago. Yan ang sinasabi, na magpakahasa sila habang buhay pa sila dito sa lupa, sa mundong ibabaw. At wala na sila sa mundo, hindi na sila naniwala, kasi matagal pang mangyari yun. Kahit pa nga wala ka na sa mundo, bubuhayin ka muli. Kapag iniisip mo, matagal pa. Pero pagka ang ugali mo kasi maka-Diyos ang iyong pagkatao, takot ka gumawa ng masama. So friendship sa atin, itong topic natin ay napunta sa pagka-religious. Mahalaga din naman kasi yan. Kailan ang buhay natin meron kang pagka-religious sa iyong puso, kasi samahan ka sa iyong pagbiyahe. Wow! Kaganda. Maswerte talaga ang may-ari ng lupa dito at nakabili ng lupa dito. Mas ganda ng spot, negosyo. Pinakamagandang negosyo dito kapag mall. Naisip ng SM maggawa ng mall dito, pinaparinggan ko naman tuloy. Mamaya na panood ako ni SM, o nga pala, gagawa tayo dyan, bibili tayo ng lupa dyan. Kasi nga naman kung merong dito mall, talagang malakas. Taga Tagaytay, taga Indang, Alfonso, dito lahat bagsak. Paghala sa mall. So dito na tayo sa intersection ng Crisanto M. de los Reyes Avenue.
Saglit lang boss. Grabe ka naman. Ganyan ang nakakatakot eh. Alam mo yung hindi ka pa naka-exit na sunod-sunod na sa'yo yung kabilang side, diba? Kinakabahan ka dun eh. Kasi dapat siya titigil muna eh. Paano pagka brake niya, imbis brake siya, ang natapakan niyang lalo yung gas, di lalo siyang aabanti ng malakas, diyari ka. Yun ang nakatakot. So sana naman simba ko huwag mangyari ang ganun. So kiusap naman ng mga bossing, magbigay naman kayo. Kung sino dyan nakabungad na, pagbigyan nyo. Saka ka na lumusot pagka kita mo clear na. Kasi may mga driver pasaway. Usong-uso pa ngayon na nangaaway yung mga road rage. Palibasa siguro hindi sila dumaan sa driving school, hindi dumaan sa exam sa LTO. Kasi sa driving school pa lang may exam ka, meron doon mga answer. Kunyari ganito, anong gagawin mo? Ganito yan eh, yung exam sa driving school sa LTO. Merong mga question. Anong gagawin mo kapag naka-encounter ka ng road rage sa kalsada? Ikaw ba'y umiwas? Di ko na memorya pero parang ganun yung ano dun eh, question dun eh. Ikaw ba umiwas? Ikaw ba'y makipag-away? Ano ka yung iinit ang ulo mo? Ganun. Basta mayroon ganun question dun. Ngayon sa driving school at saka sa LTO, nirarambol-rambol nila yun. Kung ano yung exam mo sa driving school, pagdating mo sa LTO, irambol nila yun. Kasi doon susukatin yung kung talagang dumaan ka sa driving school, doon susukatin. Gulat ka pagdating mo doon sa LTO, bakit nag-iba ng ano dito, yung pagkakasunod-sunod niya. Tapos yung question nagkaiba na, pero ang punto isa lang punto. So kung anong pinakapunto doon, yun ang aansiran mo, yung tama. Sa road rage, naka-encounter ka ng road rage. Wow, ganda dito pa bahay 10,000 ba yun, amortization. So makipag-away ka ba? Ngayon yung mga road rage na yan hindi ba sila nag-exam sa LTO? Yun ang answer. Hindi pa sila duman sa driving school, yun ang answer nila. Makipag-away sa kalsada. Ipagbasagan ng muka, ayun, tulog. Nagkahanap ng katapat. Minsan nasasapol talaga, lumisan sa mundong ibabaw. Kasi hindi yon ang tinuro sa batas ng trapiko. Pag gumamit ka ng kalsada, kailangan ang ugali mo makarelihiyoso. Kasi ang buhay natin pag nasa kalsada tayo, mga boss, mga sir, mga madam, ang buhay natin pag nasa kalsada tayo parang sundalo. Yung kalahati ng paa mo buhay, pero yung kalahati ng paa mo ay hindi natin banggitin kasi medyo ano siya, pakinggan, nakakatakot pakinggan. So ride ship tayo mga boss. Nako, ang gasolina ko, wala pa naman akong pera, kaya ako nagra-rides lang muna ako dito malapit-lapit kasi wala akong pera. Marami akong kompromiso. Kailan kaya ako makasurvive? Sana makasurvive ako sa aking mga hinaharap na mga aberya, problema. At ng tao may problema. Pag sinabi mo lang ang problema, ano ka, taong grasa. Kaya nga sila naging taong grasa dahil sa problema. So huwag mong seryosohin ang iyong mga
hinaharap ng mga challenge. Palayan, Tagaytay, San Agustin. So tatawid lang tayo dito mga boss, tapusin na natin ang vlog. Ito na yung exit mga boss ng Cavite Swiss Road or entrada. Exit kung pa-exit ka na, entrada kung papasok ko pa lang dito. So diyan na sa unahan kanina yung pinag-umpisa natin ang video, yung Toyota Silang. So maraming salamat mga boss sa inyong panonood. Kung nanood kayo dito, hindi ko alam kung ilang minutes tong i-upload ko, ilang minutes to i-upload ko tong buong haba ng video o ano, titingnan ko na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Shoutout sa lahat ng aking mga taga-subaybay, aking mga naging kaibigan na sa YouTube channel ko na bagong gawa.